So ayun, hello po sa inyong lahat mga kaibon. Ayun, magandang gabi po sa lahat mga kaibon. Ayan, kumusta po? Kumusta po kayong lahat mga kaibon? Ayun, siyempre ako nga po pala ang Bicolanong mag-ibon, Alex Avery Official TV. So ngayon nga po pala mga kaibon na panibagong video na to na i-share ko sa inyo is ipapakita ko lang sa inyo yung bagong gawa ko dito na na flight cage ng ibon. At hindi lang ito flight cage, kasi gagawin ko tong breeder or breeding cage ng mga diamond dove. At siyempre pag-uusapan natin kung paano ako nakatipid sa materyales para sa flight cage na to. Kaya tara. So ito nga po pala mga kaibon yung sinasabi ko sa inyo na ginawa ko dito na flight cage. Ayan. At sabi ko nga is gagawin ko siyang breeding cage ng diamond dove. So ayun na nga yung isang breeder natin na babae nandun na sa nest box. Inaayos niya na yung nesting material. Pero inayos ko na din naman yan. Pero ganun talaga yung diamond dove, basta nakita niya yung yung pugad na medyo may kalat-kalat pang nesting material, ayusin niya talaga yan. So ito nga po pala mga kaibon, ang sukat nga pala nito mga kaibon is 1 meter yung taas niya. Ayan, 1 meter po yan. Tapos yung haba nito nasa 90 cm. Ayan, kulang ng 10 cm sa 1 meter. So pero okay na po yan. Tapos yung lapad nito, ito simula dito hanggang dito. Ayan, yung lapad niya 50 cm po yan. Kaya okay na po yan sa sa pagka niya sa lapad. So bali nakatipid ako nito mga kaibon sa materyales, kasi itong steel bar na to na na binuo ko, halos 5 kilos lang yan. Binili ko lang po yan sa sa junk shop ko lang yan binili. So hindi na ako pumunta ng hardware, kasi sa hardware niya is napakamahal na ng mga materyales kung sa hardware ka bibili. So ang ginawa ko, bumili na lang ako sa junk shop. Bali 25 yung kuha ko per kilo, kaya bali 150 lang ang cost ng niyan, nitong steel bar, 125 kasi 5 kilos po yan. Tapos itong screen na to, bali 3 metro yung 3 meters yung binila kong screen. Ang sukat nga pala nito mga kaibon is 1/2 by 4. Ayan, okay na din yan mga kaibon, basta yung paglalagyan nyo is hindi nababasa ng ulan. So siguraduhin nyo lang na nasa loob ng aviary, kasi kung nasa labas kasi itong mga kaibon tapos nababasa ng ulan, madaling kalawangin, kasi nga maliliit lang naman tong screen. Pero kung nasa loob nga, sabi ko is maganda to, kasi kumbaga siya tama lang din naman kung ang ilalagay natin is ganitong mga ibon na yung diamond dove. Nagbabara ko naman siya, yan, mga ilang araw niyan or mga lagpas 1 week niyan. Ayan pinapatungan mga lagpas 1 week yan mga kaibon, sigurado mangingitlog naman yan. Kakalagay ko lang yan mga kaibon dito sa sa kulungan na to. And then nga pala mga kaibon,
yung paggawa nitong frame nito na yung pag-welding, ako na lang yung gumawa nito kasi may welding machine din naman ako dito sa amin. Marunong na din naman akong gumawa ng or mag-welding, kaya ako na lang yung gumawa. Pero sa tansya ko niyan sa labas, kung magpapagawa ko yan sa labas, ang labor niyan is nasa 350 to 400 lang naman yung cost of labor sa paggawa nito o sa pag-welding niyan sa labas sa mga shop. So since may welding machine ako, so ako na lang yung gumawa. So napakamura lang yan mga kaibon. Kung susumahin kasi ito, 3 meters lang yung screen na itong 1/4. Ang cost per meter nito is 115. So napakamura lang alas 300 lang, 345 lang yung 3 metro na screen na ginamit ko dito. So kung mga kaibon, kung gusto nyo, pwede rin to sa mga parakit. Sa ganyang size mga kaibon, or sa ganyang kalaki na kulungan, sa mga 3 pares hanggang 4 na pares, pwede po dyan kung balak nyong mag-breed sa ganyang kalaki na na cage. So ako, since diamond dove yung bibreed ko dyan, kaya diamond dove or kaya ganyan or ganito yung nest box na ginawa ko o nilagay ko dyan. So hindi nga nest box kasi bao lang yan ng nyog, yung kalahati ng nyog. Yan lang yung ginamit ko. Ayan, isa, tapos itong isa pa dito, bali 2. Tapos yung nga pala mga kaibon, kasi bali siyam yung ko dito, diamond dove. Bali lahat yun ilalagay ko na dito para kumbaga sama-sama na sila dito. Kaya ang mangyayari nito mga kaibon, itong medyo may mga edad na to, lalagyan ko na lang ng sing-sing para may palatandaan din ako kung alin yung pinakang matanda na diamond dove. So bali 4 sila mga kaibon kasi 2 pares. So ito yung sing-sing na gagamitin ko. Ayan. For the meantime, papatayin ko muna yung ilaw kasi huhulihin natin yung diamond dove na paglalagyan ng sing-sing. So ayan, pasensya na mga kaibon kasi hindi ko na nilagyan ng sing-sing kasi ayan, malaki pala yung sing-sing na stock ko dito. So bali kapag nilagay mo dun sa pan ng diamond dove, nahuhulog. Kasi ang sing-sing to ng English Budgie. Ayan, kaya malaki siya. Malaki yung niya, butas. So sayang din naman kung pipilit natin kasi mahuhulog din. Kaya hindi na natin pipilitan na lagyan ng sing-sing. Tapos huhulihin ko na lang yung mga ibang diamond dove ko dito sa kabilang flight cage kasi need to repair na din yung flight cage na pinaglagyan ko diyan. Kaya pagsasamahin natin sila diyan sa bagong gawa na flight cage. So yan nga po pala mga kaibon yung yung 5 diamond dove ko dito na ihahalo natin dito sa 2 pares na yan. Kaya papatayin ulit natin yung ilaw kasi hindi natin yan mahuhuli kapag bukas yung ilaw. So yun mga kaibon, ayan, bali siyam na sila dyan na magkakasama. Ayan, maganda na siyang tingnan kapag marami. Ayan, nandun yung 4 sa taas. Ayun, bali 5 na yung nasa taas. Andito din sa baba yung 4. Kaya bali siyam silang lahat. Ayan.
So kapag ka magbe-breed nga pala kayo nito ng mga kaibon, lagyan nyo rin po ng ng cattle bone para sa source of calcium or yung mineral box. So ito yung cattle bone, ayan. Kasi kumakain din sila niyan para sa source of calcium kapag ka malapit na silang kapag ka mangingitlog na. So yun lang po, salamat po mga kaibon sa iyong panonood sa video na i-upload ko naman po nito sa aking munting channel. So God bless po sa inyong lahat mga kaibon.